matuwid ang dapat gawin, masamay iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin, atin siyang makakapiling. Papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang maga po. Ngayon po ay Biyernes, kasunod ng pagdiriwang natin ng Miyerkules ng Abo. At nung Miyerkules ng Abo, ating narinig ang tatlong tinatawag nating discipline of Lent, no? Yung almsgiving, prayer, and fasting. So pag sinabing fasting, ito ay pag-aayuno. Yung fasting ay tanda ng pagpapakita natin ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kung bubuksan ninyo at babasahin ang ilang mga kwento tungkol sa pag-aayuno, noon kapag mag-aayuno, siyempre hindi ka kakain. Yung iba naman ay talagang magsusuot ng sako. Yung iba ay magpapagulong-gulong sa abo o sa lupa bilang pagpapakita ng kanilang tunay na pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So bahagi ng ating pong paghahanda na hinihiling sa atin sa panahong ito ng Kwaresma, nakapasok na tayo at nagsisimula na, ay yung pag-aayuno. Bagamat hindi nililimita sa pagkain lamang ang pag-aayuno, pero kailangan mas maintindihan natin na ang pag-aayunong ating gagawin, ito dapat ay magbunga ng isang mas magandang ugali, mas magandang pakikipagkapwa sa tao. Narinig natin sa ating mga pagbasa sa umagang ito ang mga usapin tungkol sa pag-aayuno. Sa Ebanghelyo, may mga taong sumisita sa mga alagad ni Jesus dahil magkaiba sila ng paraan ng pag-aayuno. At para bang minsan gusto nating igiin kung paano tayo mag-ayuno, dapat ganun din kayo mag-ayuno. Kapag hindi ninyo ginawa, para bang kasalanan, malaking kasalanan ito sa inyo. Kaya pinapaalala sa atin na seryosohin natin yung gawaing ito. Hindi ito kompetisyon, hindi ito pagalingan, hindi ito paramihan. Kung gusto mo mag-ayuno, mag-ayuno ka. Pero hindi mainam, sabi nga po no, sa unang pagbasa, hindi mainam na habang nag-aayuno ka, patuloy ka pa rin namang nang-aapi, nanlalamang ng kapwa. Habang nag-aayuno ka, hindi ka pa rin naman tumitigil sa pagnanakaw o pangungupit. Habang nag-aayuno ka, lahat ng tao, ginajudge mo, o kung sino mang makita mo, ginajudge mo. Hindi mainam ang ganong pag-uugali. Gaya na nasabi ko, dapat nagbubunga ng isang mas magandang ugali ang ating pag-aayuno.
Sana po, no, subukan din natin, no, i-challenge natin ang ating mga sarili. Paano nga ba tayo mag-aayuno sa panahong ito? No, ilan lang sa mga suggestions, no, bukod sa pagbabawas ng pagkain, ang panawagan nga ng ating mga obispo, nailabas na si BCP pastoral letter, mag-ayuno din tayo sa paggamit ng internet, mag-ayuno din tayo sa social media, yung digital fasting na tinatawag. Nang sa ganun, dahil kung mapapansin ninyo, mas madalas at nauubos ang oras natin kapag hawak natin ang mga cellphone. Na maging sa tradisyon natin bilang isang pamilya, habang kumakain, naka-cellphone. Habang kausap ang mga kaibigan, naka-cellphone. Minsan yung, napapansin niyo ba minsan, pag hindi kayo magkasama, text kayo ng text, message kayo ng message. Pero pag magkakasama, hindi kayo nag-uusap kasi iba na naman ang inyong ka-text, iba na naman ang inyong kausap. Pansin niyo ba? So, kailangan talaga, kaya nga ang pag-aayuno ay isang disiplina. So, dinidisiplina natin at ibinabalik natin ulit yung tayo ang may control sa paggamit ng social media, sa paggamit ng internet, sa paggamit ng mga gadget na ibinibigay at nabahagi naman talaga ng biyaya ng Diyos. Pero dito, pwede rin nating, kung masyado kang madaldal, pwede kang mag-ayuno sa pagsasalita, sa pagdadaldal, na minsan yung lumalabas sa ating bibig, hindi na rin maganda. Kung nakasanayan mo na ang magmura, araw-araw, oras-oras, o bawat salita may mura, pwede kang mag-fasting sa pagmumura. Maraming paraan, pero tiyakin lang natin na ang pag-aayuno natin ay hindi magiging pakitang tao lang. Hindi na kinakailangan ipangalandakan, hindi rin kinakailangan i-post sa social media kung ano ang ating ginagawang pag-aayuno. Dahil gaya nga ng sinabi, ang Diyos na nakakaalam, ang nakakakita ng ating ginagawa, ang siyang gaganti sa atin. So ang pag-aayunong hindi nagdadala sa isang mas magandang pakikipagkapwa, baliwala ito para sa Diyos. Amen.